naunang tumupad sa kalooban ng Diyos. Kaya nga ito ang pananalig ng mga Katolikong Kristiyanong katulad natin, na ang tunay na pananalig at pananampalataya na itinayo ng Diyos, ng Panginoong Jesus ang kanyang iglesia, ay nandun sa batong pinuntahan din namin, na inihalin tulad kay Pedro. Pinuntahan din namin yon, nasa Galileon. Kaya nga dito, Kuya Min, pinatutunayan, si Moises matagal nang patay. Di ba? Si Elias iniakyat sa langit Bakit ngayon kausap niya? Kung kailangan pang si Moises ay intahin niya yung pagbabagong anyo, muling pagparito ng Panginoong Jesus. Kaya hindi po totoo yung ibang pinangangaral sa atin ng ating kapatid sa ibang pananampalataya. Kapiling na po ng Diyos si Moises dahil ang si Moises ang ginawa ng Diyos upang pamunuan niya ang kanyang mga kababayan na iligtas sa Ehipto. Na talagang 40 years silang naglakbay dahil napakarami pong bundok ang dinaanan namin, lalo na nung pumunta kami ng Ehipto. Tsaka dito natin mapapatunayan na kapag tayo ay sumunod sa kalooban ng Diyos, magiging katulad natin ng Panginoon, katulad nila Moises na nagniningning din katulad ng Panginoong Jesus. Sapagkat si Moises at si Elias, wala silang ginawa kundi ang makatulad at masunod ang kalooban ng Panginoon. Kaya dito sa pangyayari, meron na tayong mga santo doon sa langit na tinatawagan natin na utos din ng Diyos. Kung minsan nakakalungkot, lalo na kapag nakakarinig tayo sa ibang ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, na si Mama Mary wala pa doon. Mga ginigiliw naming tagapakinig. Kung si Moises na pumatay ng isang Ehipto o Ehipsyo, dahil doon sa pagtatanggol niya at nagmalasakit siya sa kanyang kababayan na Hudyo o Israelita, hindi pumatay ang ating inang Birhen. Pero paghihirap, pangungutya ang dinanas niya. Kung ang babaeng ito na Birhen na walang ibang ginawa kundi sundin at tuparin ang ipinangako niya sa Diyos na maging ina ng mananakop. Si Moises na pumatay, na lumabag sa isang utos ng Diyos na ibinigay sa kanya, ay dinala ng Diyos at kapiling niya doon sa langit. Gaano pa kaya ang isang ina na tumupad hanggang sa kamatayan ng Panginoong Jesus, ay nandun siya sa paanan ng krus na hindi dadalhin ng Diyos doon sa langit. Ang unang tabernakulo na sa isang katauhan na ngayon sa bawat tabernakulo ng mga parish church natin ay nandoon ang Panginoong Jesus. Siyam na buwan na dinala ng ating mahal na ina, ang ating Panginoon. Na nandun siya sa loob, tabernakulong isang tao, isang mabait na babae, isang birhen, Immaculada Conception. Walang bahid na kasalanan na ayon sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, nakakalungkot. Kung tuligsain at kutsain ng ating mahal na ina,
ay isa ring makasalanan. Sana po mga ginigiliw naming tagapakinig, huwag po tayong makinig sa mga taong ganito. Kung yung 10 utos na ibinigay ng Diyos kay Moises, sa bundok na pinuntahan namin sa Mount Sinai ng Egypt, ay doon ipinalagay ang kaban ng tipan na pinalinis at may qualification na kung anong klaseng kahoy, lapad at haba, at babalutan ng ginto ang kaban ng tipan na ito. Gaano pa kaya ang anak ng Diyos na Panginoong Jesus na ilalagay niya sa isang maruming babae ang bugtong niyang anak? Sana po mga ginigiliw naming tagapakinig, paniwalaan natin, tanggapin natin, sa nababasa natin, sa nasasaksiyan natin, isang inang mapagpala, mapagmahal sa lahat ng kanyang mga anak. Isang inang laging nakatingin sa ating kapakanan. At isang inang laging nananalangin para sa kabutihan nating lahat, upang sa bandang huli makapiling natin ng Diyos. Katulad din Kuya Min, Kuya Ben, Kuya Joe, babasahin ko po ito. Dahil sinasabi nga ng ibang mga kapatid natin na wala pang tao sa langit, kundi ang Panginoon lang. Sabi niyang ganito, nagmula ito sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Sapagkat kung paanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. So tayo palang lahat ay may kanya-kanyang takdang panahon sa pag-akyat sa langit. Tayong lahat pala ay dadalhin sa langit, lalo tigit yung sumusunod sa kanyang kalooban. Pero bakit may takdang panahon? Dahil may tayong mga Katoliko ay meron tayong pinaniniwalaan at sinasampalatayanan na ang tao kapag namatay na, lalo na't may bahid ng kasalanan, ay hindi makakarating sa langit, sapagkat sinasabi ng Diyos na walang makakarating sa langit ng may bahid ng kasalanan. So meron tayong purgatory. Ang iba'y wala na mga kapatid natin, na wala silang purgatory. Kapag nabayaran na natin lahat, yung pagkakasala ko at pagkakasala mo, dahil hindi parehas ang pagkakasala natin, Kuya Min, ay may takda-takdang panahon tayo pag ito'y nabayaran na natin at napagdusahan na natin. Pero mas maganda kung sa pagdating ng oras, bago dumating itong pagkakataon na ito, ay maging born again tayong lahat. Hindi ibig sabihin aalis tayo sa iglesyang itinayo ng Diyos, kundi hugasan natin, pagsisihan natin, patagin natin, linisin natin ang ating puso upang ang mamahay doon ay ang ating Panginoon na tumubos ng ating pagkakasala. At sa takdang panahon na tawagin niya tayo, tinitiyak natin tayo magbabago ngayon. Amen. Kasing kislap ng mga anghel, matutulad tayo doon sa mga anghel sa langit na nagpupuri at nagdiriwang, na doon ay wala ng iyakan, wala ng kahirapan, wala ng mag-aasawa, wala ng maninirampuri, kundi ang lahat ng Diyos na pinili niya at hinirang niya na nakatala sa langit ang kanilang pangalan
ay makakasama natin doon. Amen. Amen. Yan po ang paliwanag ng ating Kuya Bert tungkol ho rito sa nagbagong anyo si Jesus. Kung meron ho kayong mga suggestion o gusto ho ninyong makibahagi rito, ano nga ba't kayo ho'y makipag-ugnayan dito ho sa cellphone ni Kuya Bert, 092